Magandang araw po sa lahat. Good afternoon. In advance, Merry Christmas po sa lahat. And so glad to be here. Sabi mo sa katabi mo, masaya ako, nandito ka ngayon. Parang hindi naman. Paano ba yung itsura ng masaya? Tingnan mo mabuti yung katabi mo. Mukha bang masaya? Tingnan mo mabuti yung katabi mo. Mukha bang masaya? Okay, and before po ako tuloy dun sa message, pakinggan po natin yung mga testimony. Meron ba tayo dyan? May video ba? Okay, sige.
Magandang hapon nga po sa ating lahat, lalo na po sa Lord. Ako po si John Matthew Viana, anak po ni Pastor J at ni Pastora Ann, under po ng tribe ni Kuya Chipo. Nagpapasalamat nga po ako sa opportunity na binigay para po mag-share po ng aking takeaways and reflection nung topic po last Sunday. Pero bago po yun, ano nga ba po yung blessed home? Para po sa akin, yung blessed home po ay pamilya na sama-samang naglilingkod at sumusunod sa pinapagawa ng Lord, maayos po yung relationship at masaya ang pamilya. So paano nga po tayo magkakaroon ng blessed home? Sabi nga po sa Joshua 24:15, "But as for me and my household, we will serve the Lord." So para po magkaroon ng blessed home, kailangan po natin na mag-obey sa Lord. Gawin po natin lahat ng kanya mga pinapagawa and italaga din po natin yung buhay po natin sa kanya. Bawat isa po sa family natin na personally magtalaga po ng buhay sa Lord. Dahil yung buhay po natin ay sa Lord at hindi po sa atin. Pinahiram niya lang po ito. And siya din po nagbigay sa atin ng family. So para po maging blessed yung family, yung home, dapat po mag-serve tayo sa Lord. Palagi po pinapaalala sa akin ni Papa na kailangan po mag-serve sa Lord. Dahil kung ano po yung meron kami ngayon, yung mga blessings po na natatanggap po namin, ay dahil nag-serve, nagtalaga ng buhay at nagtiwala yung mga grandparents at parents ko sa Lord. So kung hindi po kami magpapatuloy na mag-serve at sumunod sa Lord, magsa-stop yung flow ng blessing sa amin. Kaya personally, itinalaga ko na yung buhay ko sa Lord na yung blessed home hindi matatapos sa akin kundi magpapatuloy pa sa mga susunod na generations. Kaya ini-encourage ko po ang bawat isa, bawat pamilya, na ang Lord ang mag-center ng inyong buhay at pamilya. Patuloy na maglingkod at sumunod sa Kanya at ang blessings ng Lord ay Kanyang ibubuhos. Yun lamang po, salamat po, God bless po sa ating lahat. Okay, wow. Okay, so kanina po hindi lang gano'ng kaganda yung audio po natin, pero kanina po kasi yung umaga, no? Yung sharing po nila, pinidyo lang po ng live kasi po, no? Okay, but si JM po, nag-ready po siya ng video po para dun sa kanya. And actually, they shared about that topic kahapon po. Every Saturday morning po kasi, meron po kaming family na time. No? Magkaroon po kami ng reflection, sharing po ng insights namin, at pag-usapan yung mga bagay-bagay tungkol sa pamilya according dun sa word na na-receive po namin nung previous na Sunday. Okay. And yun, nakakatuwa po, no? So, kanina po yung mga first time lang po actually ni Andrew, si Ching po second time na tumayo dito. And nakakatuwa po kasi nakita ko po how they grow. And sabi nga po nila, sila po yung nagsishare na ang tunay na blessed home, hindi yung merong pera, hindi yung nabibili yung gusto. But a blessed home is a family na si Jesu Kristo yung Panginoon. Yung pamilya na maayos yung relasyon sa Diyos, yung pamilya na maayos yung relasyon sa kanyang kapwa, sa kanyang pamilya, at sa mga tao sa paligid. Amen? No, kasi totoo lang po, if you'll just be honest, marami pong tao ngayon, kaya naman nilang bilhin yung lahat ng bagay na gusto po nila. Pero alam niyo po, kung tatanungin niyo talaga sila honestly, kung kamusta sila, sabihin po nila, meron pa nga nainggit dun sa kaibigan niyang mahirap. Bakit? Kasi ang sarap dito sa bahay ninyo, kahit hindi kayo ganong kayaman, pero masaya yung pamilya nyo. Maayos yung samahan ninyo, nagmamahalan kayo, nag-uunawahan kayo. Right? Andiyan pa ba kayo mga kapatid? And to discuss yung topic po natin ngayon, and I want this na continuation ng ating new season. Okay, sabi sa tabi mo, new season. Sabi sa tabi mo, new season requires a new you. Ate, merong malakas na, I don't know kung bass ba yun, or nandun sa red, kung malakas yung red, huwag nyo nang lagyan yung red. Yung bass, hinaan nyo konti. Yung mid din, yung nasa gitna. Okay. Yung low, baka, yung high pala, baka, yan. Ayan. O yung baba, baka sobrang taas ng baba. Yung slight.
Okay. Okay na? Yan. Okay na. Okay. Okay na ba? Yan. Sige, kung gagalawin lang nandun sa yung in-slide, yun lang yung gagalawin ninyo. Okay? A little up lang konti. Konting-konti lang. Sa baba. Yan. Yan, okay na. Okay na yan. Sige. So, new season requires a new you. Amen? And if you want to go there, dun sa season na yon, we need to understand tong bagay na to. Yung title ng topic ni Pastor ngayon is Bringing Honor Back. Bringing Honor Back. No, kasi po, nawala na ito sa panahon natin ngayon kasi because may social media. Masyado na tayong exposed dito at parang ang dali na lang magsalita. Na minsan, pag nagsalita tayo doon sa social media, minsan parang ang tapang natin, pero sa totoo, hindi natin kayang sabihin ng harapan to doon sa tao. Pero pagdating sa social media, kaya nating mag-slander ng tao, mag-speak against the authorities, mag-speak against kay nanay, kay tatay, kay kuya, kay ate, kay lolo, kay lola, kay tita, kay tito, na parang gano'n na lang, without us even thinking of ano yung sinasabi natin, even kay sa leader, kay pastor. Pero ano po ba talaga yung honor? No? So ito yung pag-aaralan po natin ngayon. I want po as a pastor, gusto ko po yung bawat Galilean po will go to our new season dun sa next level po natin. Kaya lang, paano po tayo makakapunta ron? Sabi po ng Panginoon, ang nagpapakababa ay itataas. At ang nagpapakataas ay ibababa. Kaya po ang desire ni Pastor, we need to learn how to bring back the honor in our church. How to bring back the honor sa ating mga pamilya. How to bring back honor dun sa ating mga cell groups. How to bring back honor sa ating community. Why? Kasi ang nagpapakababa ay itinataas. I want everyone dun sa new season natin will go to our next level. Okay pa yan? No? And before we continue, no, gusto ko po i-declare natin to. Okay, pwede po ba? Ready? On the count of 3. Okay, ready? Ready? 1, 2, 3, go. This is my Bible. This is the Word of God. I am what it says I am. I have what it says I have. I can do what it says I can do. Today, I will be taught by the Word of God. I boldly confess. My mind is alert. My heart is receptive. And I will never be the same again. In Jesus' name, amen. Father, we thank you for this opportunity for us again to be blessed by your word. At ngayon po, Panginoon, the whole Christian community is remembering, celebrating the birth of our Lord Jesus Christ, the King of Kings, the Lord of Lords, the Savior of the universe. Kaya po sa oras nito, Lord, teach us, God, na i-acknowledge namin si Jesus Christ. Kung ano po ninyo nais namin siyang i-acknowledge. And right now, Lord, we just ask that you guide me, God. Use me, Lord, as your vessel para maipahayag po ang inyo pong kalooban, O Diyos, sa oras po nito. At bigyan niyo po yung inyong mga anak ng bukas na puso at pangunawa na mabatid namin ang ganap ang inyong kalooban. Holy Spirit, samahan niyo po kami. Pagpalain niyo po kami. In Jesus' name. And all God's people say, Amen and Amen. No, basahin ko po ito. There's this story of wise men in the Bible. Tignan mo yung katabi mo. No, tignan mo yung katabi mo. Yung katabi mo, tignan mo mabuti. Matalino yan. Amen? Totoo lang po sa panahon ngayon, pwedeng nasa resort na tayo, na? Pwedeng nasa mall na tayo, pero I appreciate everyone for coming. Amen? Nasabi sa katabi mo, na-appreciate ni Pastor na dito ka ngayon. At kung si Pastor na-appreciate, lalo si Lord. Bakit?
Kasi po totoo ba yung italaga mo sa akin yung araw ng pamamahinga, ito po ba ay nasa Ten Commandments? Ang dami pong laws pa sa Bible. Pero yung Ten Commandments, isa po doon, italaga mo sa akin ang araw ng pamamahinga. That is not my command, it is the command of the Almighty God who created the universe. Amen? So, isipin, nandito ka ngayon, tinalaga mo yung sarili mo para sa Diyos, mapalad ka, kapatid. Amen? No, pwede ba nating palakpakan ng Lord sa buhay ng katabi natin? No. At tingnan niyo to, no? Could you imagine this? No, pupunta yung paborito mong artista, yung idol mo, pupunta sa bahay nyo. Punta. Di ba? No? Pupunta. Mama! Hindi mo alam gagawin. Tama ba? Okay, pupunta si Presidente, o kaya si Kong, o kaya si Gob. Di ba? Parang, pupunta rin. Ay, crush mo rin, si Gob Pogi. Di ba? Nasa DILG na, no? Pupunta sa bahay mo. Di ba? Tanong ko sa'yo, ano gagawin mo? Di ba maglilinis ka? Magre-ready ka, i-ready niyo yung bahay niyo. Tama? Tapos, malamang ang damit mo doon, di ka magsusuot ng pangbahay lang, kahit nasa bahay ka. Tama? Tapos maghahanda ka ng, sino rito, maghahanda ka ng pagkain na masarap, yung pinakamasarap. Tama? Yung pinakamasarap, yung, mama, yung luto, yung pinaka-favorite, yung pinakamasarap, yung favorite ko, yung kaldureta. At yung spaghetti mo na talagang grabe, no? Talagang punong-puno ng hotdog. Yung mga gano'n, no? Diba? At yung carbonara mo, diba? Talagang grabe yung sauce, no? Okay. At iluto mo yung mama. Pupunta rito yung idol ko, di ba? At pagparating na, di ba? Parang wala pa nga, di ba? Grabe, wala pa nga. Excited ka na, hindi ka na makatulog. Bukas pa. Di ba? Naalala ko po kasi, sino rito, ewan ko kung nandun po kayo, nung bumisita, nung bago pa lang yung SM dito sa atin sa Rosario, bumisita yung Aldab. Kilala yung Aldab? Alden, tsaka si Maine, di ba? Yun yung love team back then. Grabe! Na-late sila. Na-late. Ang mall hanggang ano oras lang? 9 o'clock ang SM, di ba? Dumating sila, past 10 na. May mga nangyari, taping, something, na-delay sila. No, pero alam nyo, yung tao, naghintay. Naghintay talaga. Tapos, alam nyo, nagre-reklamo yung mga nung pumunta kami doon, na sumunod na araw, nakita, ay, kamusta? Oh, grabe po, nagpunta yung, sa food court, no? Kasi yung food court, di ba doon, sa may taas? Sabi, malungkot sila. Bakit? Yung mga upuan nila, nagkanda sira. Bakit? Tinayuan yung mga upuan. Makita lang, makasilip lang doon sa kanilang idol. Grabe, no? Sana merong ganun sa church, no? Punong-puno ang SM Rosario noon. Yung buong second floor, pati yung buong ground floor, punong-puno. Ang sikip. Makita lang yung kanilang idolo. Kaya lang, sadly, sa Christmas po, sino ba talaga ang may kaarawan? Sino? Di nga. Napag-usapan ba man lang si Jesus dun sa party? Napag-aralan ba man lang kaya yung kanyang salita? Ano yung purpose? Bakit siya dumating? At kung birthday niya, tanong mo yung katabi mo, ano ang binigay mo kay Jesus? Pastor, pinaghanda ko yung buong barangay, pinakain ko sila. O, pinakain mo nga sila. Oo, pero ano yung kaloob mo doon sa may birthday? Pero mo yung binigay mo, ikaw rin kumain? Sabi sa katabi mo, ang kapal. Tapos pag nag-pray, Lord, bless niyo ako. Grabe ka. Tapos yung binigay mo, ikaw rin kumain? Ang tindi mo? Sabi sa katabi mo, hello po mga kapatid. If you would just be sensitive, kaninong kaarawan yung sineselebrate mo? Ito tanong ko, sino naisip mo
nung nakatanggap ka ng 13th month pay mo? Nung bonus mo? Si SM. Ha? Tanungin kita mga kapatid. Totoo, kaninong kaarawan? Tinan nyo, kumunti na lang. Kanino? Kanino? Sigurado kayo? Sigurado kayo? Pinanganak yung ating tagapagligtas. That is what we remember during this time. Amen? No, kaya tingnan niyo po, imaginein mo, itong story ang i-share ko sa inyo, yung story ng wise men, daanan natin, basahin natin. Tignan nyo sila. At kung yung katabi mo matalinong tao, maiintindihan niya to. And I pray yung katabi nyo matalino. Tingnan mo mabuti yung katabi mo. Matalino yan. Amen? Tingnan mo mabuti. Ako, niwala ko, napapaligiran ako ng mga matatalinong tao. Amen. Tingnan mo mabuti yung katabi mo, matalino yan. Tingnan nyo po to. Let's look at this verse. In Matthew chapter 2, verse 1 to 12. Sige po, yung marunong magbasa, ha? Yung marunong magbasa, samahan po ako, ha? May mga marunong magbasa ba dyan? Okay, samahan po ako. Ready? On the count of 3. 1, 2, 3, go! Jesus was born in Bethlehem in Judea during the reign of King Herod. About that time, some wise men from eastern islands arrived in Jerusalem, asking, "Where is the newborn King of the Jews? We saw his star as it rose, and we have come to worship him." King Herod was deeply disturbed when he heard this, as was everyone in Jerusalem. He called a meeting of the leading priests and teachers of religious law and asked, "Where is the Messiah supposed to be born?" "In Bethlehem in Judea," they said, "for this is what the prophet wrote, and you, O Bethlehem, in the land of Judah, are not least among the ruling cities of Judah, for a ruler will come from you, who will be the shepherd for my people Israel." Then Herod called for a private meeting with the wise men, and he learned from them the time when the star first appeared. Then he told them, "Go to Bethlehem and search carefully for the child. When you find him, come back and tell me so that I can go and worship him." Totoo kaya yon? Sasamba si Herod? Malamang hindi. No. Verse 9, after this interview, the wise men went their way, and the star they had seen in the east guided them to Bethlehem. It went ahead of them and stopped over the place where the child was. When they saw the star, they were filled with joy. They entered the house and saw the child with his mother, Mary, and they bowed down and worshiped him. Sino po sinamba? Him? Hindi po yung nanay at tatay? Sino po sinamba? Si Jesus, yung bata. Okay? At house na. Hindi na po sabsaban. Kaya mali yung Belen na meron pang 3 hari doon. Actually, hindi sila 3. Nasabi lang 3 kasi yung kaloob. Pero hindi alam kung ilan ng bilang ng wise men na to. Pero nasabi na lang dahil 3 yung kaloob. Nakanya? Pero tingnan nyo, nag-enter na sa house at child na, hindi na baby. Ibig sabihin, mali yung Belen. Okay? So, nandun pastol, oo. Pero yung wise men, hindi na doon. At bata na, pastor, ilang taon? Probably 2 years old, more or less. Bakit? Yung pinapatay ni Herod, afterwards, ay bata, 2 years old pababa. Okay po? So we can have a glimpse of it based on the scripture. Okay? But we are bringing clarity to that. May mga truth po dito na dapat nating itatag. Nasa bahay na, bata na, hindi na baby, wala na sa manger. Okay? At ang sinamba, hindi yung magulang, kundi yung bata.
Okay po, mga kapatid? Andyan ba kayo? Okay. So then they opened their treasure chests and gave him gifts of gold, frankincense, and myrrh. And verse 12, last verse. When it was time to leave, they returned to their own country by another route, for God had warned them in a dream not to return to Herod. God bless the reading of His Word. Ang ganda po ng story na to at naniniwala ko yung bawat isang nandito matalino. Alam niyo po, ang greatest blessing sa kanila pagdating dun sa dulo, meron silang narinig na tinig mula sa Diyos. Divine revelation. Bakit? Nagbigay na, wag na kayong bumalik doon, umiba na kayo ng landas ninyo. Totoo ba na ingatan sila? Yes. Pwede ba silang ipapatay? Pwede. Bakit? Tinulungan nyo yung susunod na magiging hari, papalit sa akin yun. Kalaban yun. Kaya nabagabag si Herod. Pero alam niyo po, if you are really wise, no, like this wise men, mayroong divine revelation ng Lord. Sino ito gusto mo ng divine revelation ng Lord? Naingatan po sila because of that. And to go further, ano po yung tatlong way na nag-honor po itong wise men? And I believe, ang mga Galilean wise. Tingnan mo mabuti yung katabi mo. Wise yan. Amen? Tingnan mo mabuti, mata sa mata. Sabihin sa katabi mo, matalino ka. Amen. Okay, kung hindi mo siya maniwala, totoo po yun by faith. Amen. Number 1 po, na anong matutunan natin, anong honor yung binigay po nila? Bakit mayroon silang kakaibang wisdom? Bakit may revelation ng Lord sa kanila? Why? Because the wise men honored God with their sacrifice of time. With their sacrifice of time. Isipin niyo po yun. No. Imagine niyo. Naglakad sila 2 years, more or less. Siguro mula Apari hanggang Hulo. Mula Apari hanggang Hulo. Nilakad nila. But of course, pag sa dagat, malamang magbabarko. It took them 2 years to travel. Siyempre, kung maglalakad ka talaga, tapos ang dadaanan po nila, mga kapatid, disyerto. Ang dadaanan nila, ilang makamandag na mga hayop, ahas, alakdan, at mga tulisan na pwedeng patayin sila at kunin yung lahat ng dala nilang pagmamayari. Kasi mga mayayaman po ito eh. So pwede silang patayin doon. Merong danger yung kanilang ginawa. Pero hindi po nila pinansin yun. Bakit? Mahalaga yung oras namin dahil imi-meet namin ang King of Kings and Lord of Lords and the Savior of the whole earth. Amen? No? Kaya lang, tignan niyo po, tanong ko sa inyo, sa trabaho, pwede ba malate? Bawal. Pwede ba umabsent sa trabaho? No work? Lalo na. No work, no pay, di ba? Sa school ba, okay lang malate? Naku, patay ka sa prefect, patay ka sa principal. Di ba? Tama? Pwede ba umabsent? Naku, mahirap din. Pag maraming absent, baka madrop ka. Marami kang mamiss. Bababa ang grade mo. Tama? Pero bakit pagdating sa church, pwede late, pwede absent? Wait, teka muna. Tanong sa inyo, sino mas mataas? Yung boss mo sa trabaho o yung King of Kings and Lord of Lords? Sino? Sino? Si Jesus o boss mo? Di nga. Sino mas mataas? Yung principal mo o si Lord? Kanina lang, late ka eh. Ay, hindi ikaw yon, yung katabi mo. Bakit ganun? Sabi sa katabi mo, bakit ganun? Bakit pagka sa trabaho, bakit pag sa eskwelahan, bakit pag para sa mundo, bawal malate, bawal umabsent, lalo kapalit sweldo. Pero bakit
Pagdating sa Lord, sa church, pwede malate, mapagpatawad naman ng Lord, mapagmahal naman ng... Bakit pagka kay Lord, ginajustify natin do sa King of Kings and Lord of Lords? Hello po mga kapatid. At madalas tinitignan lang natin ng Lord, Savior. Pag may problema, lapit tayo. Pero pagka hinihingi niya na tayo at naalanganin tayo, siya yung bibitawan natin. Andyan pa ba kayo mga kapatid? Alam niyo po, prayer ni Pastor, ma-honor natin ang Lord. Bakit? Ang nagpapakababa ay itinataas. Ang desire ni Pastor, lahat ng mga nandito, itataas talaga ng Lord. God will use your life as a testimony ng mga taong nagtiwala at nagtapat sa Kanya na pinagpala ng Diyos ng lubos. Amen? Okay ba? Ipag-pray ko kayo ng ganon? Kaya lang, ano ang mangyayari kung nakita ng... Kung wini-win mo yung nanay at tatay mo, nakita nila, late ka din sa hindi ka excited sa devotion, hindi ka rin excited sa worship. Mga kaibigan mo, nakita rin nila, paloko yung gawa mo. Pagdating sa church, hindi ka seryoso. Sa tingin mo, madadala mo kaya sila? Yun kasi yung greatest blessing natin ma-fulfill natin yung Great Commission. Kaya lang kung sa Diyos mismo, hindi tayo marunong mag-honor, we don't spend time with the Lord. By the way, iba yung time for God, iba yung time with God. Kapatid, nasa church ka na. Ano pa ang nasa cellphone mo ngayon? Tingnan mo yung katabi mo. Nasa church ka na, cellphone pa rin? Sana nga, notes ginagawa. Ay, alam mo yun? Subukan mo, sa trabaho, pwede mag-cellphone? Tanong ko sa inyo, sa trabaho, pwede mag-cellphone? Bakit sa church pwede? See? Kasi mapagpatawad naman sila. Yun, palagi natin ginagano ng Panginoon. Pero tignan mo rin ang life mo. How you honor God. Bakit sa trabaho pwede? Bakit sa school? Sa school ba pwede? Nagtuturo teacher mo, ganun ka rin? Aba, baka may lumipad na pero bawal na yun ngayon. Amen? Pero malamang, may problema ka doon. Pero bakit pag sa Lord pwede? Kapatid, 10 Commandments yun. Italaga mo sa akin ang araw ng pamamahinga. Matthew chapter 2, verse 1 to 2, ano sabi? We have seen His star. Inak niya, His star in the east and have come to worship Him. Kapatid, it took them more or less 2 years to travel. Yung katabi mo, grabe, may e-bike na, may motor na, may tricycle pa, may pedicab pa, may jeep pa, may bus pa, may kotse pa. Late pa rin. Pastor, ang layo ng bahay, wala po akong pamasahe. Itong kapatid sa east pa nakatira. Took them 2 years to walk, to travel. Saan ka ba nakatira para maging dahilan na hindi ka makarating sa church? Pero totoo lang po, may mga kapatid na talagang naubusan sila nung panahon na yun, walang trabaho yung tatay. Alam niyo po, nilalakad nila mula bahay papunta sa church. Nilalakad po talaga nila mula bahay papunta sa church. Yung tatay, minsan nag-give way, binibigyan niya lang magkapera siya, pamasahin ng mga anak niya papunta, yung pamilya niya. Pero siya naglalakad papunta ng church, papunta ng cell group namin. And God is faithful, true enough. Minute ng Lord, binigyan siya ng trabaho. Right? Meron pang isang kapatid, nakakatuwa, nag-encounter, nag-worship. Church lang to, Sunday. Naglakad papunta ng simbahan. Alam niyo kung taga saan? Taga Naik. Alam niyo po kung saan yung church na pupuntahan niya? Sa Imus. Sa tapat ng Robinson. Ano ginawa niya? Naglakad. Dahil wala siyang pamasahe.
Pero meron siyang puso na sumamba sa Diyos. Tanong sa inyo, malayo ba yung Naik? Papunta ng Imus? Pastor, may shortcut naman. Buti kung alam niya yung shortcut. Baka nag-SM Bacoor pa yon. Tapos dun sa highway, dumaan. Buti kung alam niya yung daan sa loob. Pero alam niyo po, hindi siya umuwi na naglalakad. And I believe nakita ng Panginoon yung kanyang ginagawa. Amen? Na-appreciate ng mga tao dun sa church yung kanyang ginagawa. Naik, kapatid, naglakad. Sabi sa katabi mo, taga saan ka? Isang tumbling lang di ba? Tapos na late pa. Sabi sa katabi mo, see you next week. Agahan mo, ha? No, pero mo 2 p.m. na, late pa? Grabe. Andyan pa ba kayo? Pero pag outing, nako po, call time alas 5. Alas 2, nandun na. Alas 2. Grabe po. Hindi raw makatulog, pumunta na dun sa lugar, baka maiwan. Bakit ganon? Sa tabi mo, huwag ganyan. Sa tabi mo, huwag ganyan. Tingnan niyo, Psalm 90 verse 12. Bakit minsan tayo ganyan? Tingnan niyo, sabi ng Psalm 90 verse 12. Sabi nung Psalm, teach us to number our days that we may gain a heart of wisdom. Kapatid, parang ganito yan, di ba? Pag bagong sweldo ka, parang minsan di ka nag-iisip. Di ba? Basta gastos ka, may pera Lalo ngayon, kung dumating yung 13th month pay mo, yung bonus mo. Pero pag paubos na, naghihigpit ka na. Nagiging wise ka na. Bakit? Konti na lang to. Tatagal pa kaya to? 25 pa lang, paubos na. 30 pa sweldo. May 5 days pa. Nag-iisip ka na, tama? Ganon din yung oras. Mga kabataan, dyan ba kayo? Huwag niyo sabihin, matagal pa naman, mahaba pa naman ang buhay namin, saka na kami magsisi, pagka matanda na kami, pag mahina na kami. Kapatid, isipin mo, kung hindi mo alam kung kailan darating ang Panginoon, number 1. Amen? Tapos isa pa, hindi mo alam kung kailan ka kukunin ng Diyos. Yan ang mga misteryo ng buhay. Meron ba rito nakakaalam kailan siya mamamatay? Tignan mo yung katabi mo, gising pa ba? Buhay pa ba? No, tignan nyo kung buhay pa yung katabi nyo. Sabi mo sa katabi mo, oras. Alam nyo po, pag bata ka pa, minsan di tayo nag-iisip, yung oras, sinasayang natin, tambay, pero pag matanda ka na, naku po, tignan nyo, pag matanda na at tambay pa rin, alam nyo na. Kasi sabi doon, teach us to number our days that we may gain a heart of. Dapat wise ka na pag may edad ka na, saglit ka na lang. Amen? Sino rito nakakaalam kailan siya kukunin ni Lord? Wala. Di ba meron, alam mo, saya-saya lang namin doon sa Christmas party. Ang lakas-lakas niya pa, ang tindi niya tumalon doon sa games. Alam mo? Ha? Sino nakakaalam? Pero tignan niyo po, pag hindi mo nakita na ganun, that any moment, hindi mo bibigyan ng halaga. Pwedeng umabsent, pwedeng malate, pwedeng hindi mo na mag-pray, pwedeng hindi mo na mag-devotion. Pero tignan niyo po, imagine niyo mula Apari hanggang Hulo. Nilakad nila. No, para lang po makarating, they traveled. Kahit po napakalayo, wala silang pakialam. Amen? Yung iba po sa inyo, Pastor, 1 point pa lang, Pastor. 3:30 na. Hello? Nandiyan ba kayo? Bakit pag sa trabaho pwede OT? Bakit pagka kay church? Bakit pagka kay Lord? Tagal naman. Ano ba yan? Di pa ba matapos yung worship song na yan? Di pa ba matapos si Pastor mag-preach? Uwing-uwi na. Grabe, kararating pa. Pinaka-late na dumating. Pinaka-maaga pa umalis. May kilala kayong ganon? Huwag nyo nang ituro. May kilala kayong ganon?
Di ba? No, kapatid. No, tingnan niyo po, paano natin i-apply ito? Giving time to God means reading the Bible, praying. Hinahanap po talaga kasi si Lord eh. Going to cell group, attending church. At training, even when you feel busy. Hindi ka magmarta. Tama? Time spent with God is never wasted. It shows Him how much we love and honor Him. Amen. Mga misis, andyan ba kayo? Mga mister din. Mga anak, okay lang ba sa inyo? Binigay naman lahat ng kailangan nyo. Pero wala yung nanay at tatay mo para gumabay sa'yo, para yakapin ka, para i-appreciate ka, para gabayan ka. Wala sila ron nung graduation mo, pero bayad yung graduation fee mo. Umaakyat ang lahat sa stage, may kasamang magulang, ikaw lang ang wala. Okay lang sa'yo? Sa Lord, ganun din. Kahit sabihin mo, Pastor, ginawa ko lahat para sa Panginoon. Time for God is different from time with God. Iba yung oras na ginamit mo para sa Diyos. Iba yung oras na kasama mo ang Diyos. Are you with me? No, iba yung time for God, iba yung time with God. Number 2, wisdom makuha natin dito sa wise men? They honored God, Jesus, with their treasures. Sabi nga natin, treasures. Treasures, no? With their wealth. Biruin mo, bitinravel pa nila yon. Binitbit pa nila yon. Tanong mo yung katabi mo, ano ang bit-bit mo? Hello po. Diyan ba kayo? Hindi ba may party ngayon? Di ba, dapat ako yung tatanggap. Di ba? Ano ba mga prizes? Ano ba No. Ano ba dala mo? That's not necessarily monetary, but of course, yan yung way natin to appreciate the Lord. Tama po ba? Tingnan niyo po, ang ginawa nila in verse 11, they presented to Him gifts of gold, frankincense, and myrrh. Alam niyo po, may symbol pa yan. Yung gold po, royalty, yung frankincense, worship, yung myrrh, sacrifice. Kaya lang po, minsan, kilala natin siya. Sana nga, na-treat natin siyang King of Kings, Lord of Lords. Royalty kasi. At pag sinabi ring worship, dapat po holy. Hindi yan biro. Hindi yan paloko. No, ibig sabihin, seryoso yan. Worship. Pagsamba. No, ginagamit po kasi yung frankincense para sumamba. At yung myrrh, sacrifice. These are the most precious commodity in Jesus' time. At malaki po na itulong nito para sila ay makapunta po ng Egypt dahil papatayin yung mga bata dun sa Bethlehem. Yun yung ginamit nila for them to live sa Egypt. Sa Egypt po ay sentro ng komersyo. Kaya, tingnan niyo po rito, no? Yung dinala ng wise men sustained the ministry. Andito po ba kayo mga kapatid? No, sabi mo sa katabi mo, huwag ka nang pabigat. Maging kagaangan ka na. Ay, listen yung mga kapatid. No, hindi po madali ang ministry, hindi rin mahirap. Napakahirap. Sabi sa katabi mo, huwag ka nang sumabit. Kasi minsan, di ba, parang yung alam niyo yun, yung nagbubuhat ng bahay, di ba? Hindi naman lahat nagbubuhat. I pray lahat ng mga taga-Galilee, mga Galileans, lahat po nagbubuhat. Amen? Mga wise men nandito. Amen? Amen? Salamat sa 5. Amen? Tingnan niyo po, no? They went with their sacrifice. Tinravel pa po nila to. And their special gift. Mamaya po, no, we'll be doing our Happy Birthday, Jesus, a symbol of how we honor the Lord. No? How we honor the Lord. Tingnan niyo po, yung wise, may dala. Tignan mo katabi mo, wise yan. Amen?
Yung matalino, may dala. Right? Tingnan niyo po, in Proverbs chapter 3, verse 9, how can we honor the Lord? It pertains about the first fruit. No, pero tingnan niyo po sabi, honor the Lord with your wealth, with the first fruits. It doesn't necessarily January. First fruit, meron ka bang nangyari sa iyo something na meron naging bunga ngayon, nag-prosper yung business mo? You give glory to God. Yung unang bunga ng mga tanim mo, give it to the Lord. Kung may pananim ka, ganun yan eh. No, kaya tingnan yung sabi, with the first fruit of all your crops. At alam natin yan yung verse 10 dyan, di natin puntahan, yan yung blessing of overflow. Siksik, liglig, umapaw. And if you like that, ito yung susi. Honor the Lord. Kasi minsan nakala natin pag honor, ano lang, yuyuko lang tayo, magmamano tayo. Pag double honor, sabi ng Bible, double honor, dalawang mano. Yun ba yun? Hindi eh. Ito how can we honor the Lord? By giving. By blessing our Lord with the blessings that truly we have received. Parang ganito, no? Kung bata ka, sinarito nung bata ka, yung favorite mong laruan, ibibigay mo doon sa kaibigan mo. Parang hindi. Bakit? Favorite mong laruan yun eh. Kaya lang, with the Lord, can you sacrifice that favorite para sa Kanya? Kung maalala niyo po, si Abraham, binigyan siya ng anak. Desire niya mag-anak. 25 years, sinintay niya. Binigyan siya ng anak ng Diyos. Tapos anong ginawa niya? Sabi ng Lord, nung teenager na, ihandog mo siya sa akin. Grabe! Kinabukasan, madaling araw, bumiyahi na papunta sa bundok. At nung kanya na talagang sasaksakin, no? Nakatali na yung anak niya, hindi ko alam, masunurin din yung anak kasi masunurin yung tatay. Paano mo maitatali yun? Kasi tinatanong tayo, nasaan yung handog natin? Eh maya-maya, nagtataka na yung bata, Nak, ikaw yung handog, higa. Nak, tatalian kita, baka pumiglas ka eh. Hello? At nung sasaksakin niya na, pinara ng Lord, pinatigil siya. Ngayong napatunayan ko, na talagang mahal mo ako, pagpapalain kita at ang lahi mo ay magiging pagpapala. Kapatid, ano yung Isaac sa buhay mo? Okay? Kasi hanggat di mo nasusuko yung Isaac mo at ang tingin mo ito yung tagumpay mo. Kasi pwede niya sabihin, Lord, di ba ito yung pagmumulan ng lahi na marami? Isa na nga lang itong anak ko eh. Pwede niya sabihin gano'n, pwede siya mga tuwiran. Pero dahil hindi mo na ipagkait sa akin ang kaisa-isa mong anak, pagpapalain kita at magiging pagpapala ka sa napakaraming tao. Doon na itatag yung covenant ng Diyos. Are you with me? Why? Kasi yung Isaac ng buhay niya, na i-honor niya, na ibigay niya sa Diyos. Pero alam niyo po, yung favorite mo, yung Isaac mo, nagpapakita po yan ng care mo sa Panginoon, ng love mo sa Lord, yung honor mo sa Lord. Yung wise men po, binigay nila yung gold, frankincense, and myrrh. Valuable gifts po to para lang sa hari. These are gifts fit for a king. Hindi nila binigay kay Herod kasi hindi si Herod ang worthy nun. Yung Messiah lang, hindi si Herod. No. At paano natin papakita to? How can we honor God with our treasures? By of course, sa panahon po natin ngayon, kung farmer ka, okay. Pero if you will bring it to the church, right? No, sa panahon po natin ngayon, we give monetary. Tama po ba? No, yun ang natatanggap natin, yan ang bunga natin. That's why we give our tithes, we give our offerings. No, sinishare natin yung resources natin sa church. Tanong ko sa inyo, sino may-ari ng lahat? Sino may-ari ng lahat? Sino? Sino? Si Jesus? Tama? Tama? Tanong ko sa inyo, sino rito may cellphone? O kala ko ba kay Jesus lahat? O tanong sa inyo, sino may-ari ng lahat?
O kaya tinanong ko sa inyo, sino may cellphone? Nagtaas din naman ng kamay marami. Ano ba talaga? Naguguluhan ako sa inyo. Ha? Alam niyo po, tanong ko sa inyo, ganda na illustration ni Pastora Ann kanina. Ano to? 1,000. Tanong sa inyo, malaki, maliit? Malaki. Pag dinala mo to sa SM, maliit. Pumunta ka ng fast food, sa Jollibee, sa McDo. Ano to? Jollibee? McDo? No. Isang kain lang to. Tama mo ba? Punta ka Starbucks, isa. Lalo kung kasama mo lahat, nag-20. No? Bakit nga 20 yun? Di naman halagang 20. No? Di ba? 4 na drinks lang to, ubos na to. Tama? Pumunta ka ng IKEA. Malaki, maliit. Grabe. Parang walang halaga to. Pero bakit pag sa church, parang ang laki? Bakit pag para kay Lord, ang laki? Ang hirap lumabas. Pero bakit pagka kay SM, kay Robinson, kay Landers, bakit ang liit, ang daling lumabas? Are you listening? Tanong ko sa inyo, sino may-ari ng lahat? O, tinan nyo, konti nila sumasagot, napaisip na kayo. Ibig sabihin, kung kanya lahat, dapat kanya lahat. Tama po ba? Pero ano nga hiningi niya? Tithes nga lang eh. First fruit nga lang eh. The rest is yours. May sacrificial giving tayo. Happy birthday. Ano lang yung happy birthday, Jesus, dun sa isang taon na talagang sa Kanya naman lahat. Giving you an illustration. Ayun na sining mga kapatid. Diyan pa ba kayo? Yes natin? Bakit pagka kay Lord, ang laki? Pero pagka sa iba, pag bibili ka cellphone, malaki yung 1,000? Bibili ka sapatos, lalo yung favorite mong sapatos, rubber shoes. Malaki, maliit? Maliit. Amen? Pero illustration lang, check natin. Nasaan ba talaga ang puso natin? Kapatid, paano natin apply ito? Kailangan honor natin ng Lord in our tithes and offering. Sharing natin resources natin sa church. Blessing tayo sa iba na may pangangailangan. Nakanya ko, naalala ko tuloy si Jesus, nung may binasag na pabango, yung alabaster jar, kapatid, 1 year na sweldo yun nung panahon na yun. 1 year na sweldo. Computin mo sa panahon natin ngayon, yung 1 year minimum wage. Ganun kamahal yun. Sabihin natin mga 200,000 plus. Binasag niya, binuhos niya ng kay Jesus. Ano sabi? Bakit ganyan? Sana binenta yan para yung pinagbentahan, itulong sa mahihirap. Ano sabi ni Jesus? Sinabi ba ni Jesus, ang galing nyo? Tama yan, tulungan nyo yung mahihirap. Ano sabi ni Jesus? Yung mga mahirap, palaging nandyan sila kasama nyo. Pero ako, hindi nyo ko palaging kasama. Ano sabi ng Lord? Saglit lang ako, leader nyo ako. Yung mahirap, andyan lang sila. Pero ako, anong honor? Kaya hanggang ngayon, pinag-uusapan yung babaeng ito. 1 taong sweldo yun, take note. Right? Ang Lord ba nakatingin sa offering? Yes. Pero alam niyo po, mas tinitignan ng Lord, hindi yung offering. Ano? Naalala niyo, merong istorya. Si Jesus nandun nagbabantay sa may malapit sa offering. Sama niya disciples niya. Sabi niya, manood kayo. Naghulog, marami, buslo. Ang dami. Pilak, ginto. Sabi Lord, dami nun. Ganun marahil yung mga disciples. Tapos merong isang babaeng balo, ano hinulog? 2 kusing. Copper coin. Small. Maaring yung hulog nga nun, talagang para walang tunog.
Pero alam niyo po, sino na-appreciate ng Lord? Yung marami o yung dalawang kusing? Ano sabi ng Panginoon? Maring tinanong niya yung disciples, sino marami? Lord, ang dami na hinulog. Pero sabi niya, alam mo, sila nagbigay lang dahil yan yung sobra sa kanila. Pero itong babaeng balo, hinulog niya, buo niyang ikabubuhay. Ano tinitingnan ng Lord? Yung binibigay natin o ano yung natira after mo magbigay? Hello po mga kapatid? Ang tinitignan ng Panginoon, it's not what we give. It is what's left after the giving. Gising pa ba yung katabi mo? Okay. Parang yung katabi mo, parang gusto na mag-rapture. Number 3, wisdom that pwede nating matutunan, how did they honor the Lord? Wise men honored with their worship. Sabihin nga natin yung word, worship. No. Tingnan niyo po, no, yung intention nila, kaya sila nag-travel, nag-spend ng time, nag-spend ng effort, nag-spend ng treasures nila, is ang sole purpose is to worship. Lahat na pinag-usapan natin to worship. Kaya kung hindi kompleto to sa atin, hindi yan worship. Listening? No, kasi po tingnan nyo, no, sabi, they bow down and worship Him. Sabi ng verse 11, do sa Matthew 2, they bow down and worship Him. Sino? Yung nanay at tatay? Hindi. Yung bata. Coming to think, anong ginawa niya? Literally, nakita na kayo ng lumuhod. Bakit lumuluhod? Kasi kinikilala nilang hari ng mga hari ito. Nakita na kayo yung lumuhod sa harap ng hari. Yung nagpatira pa sila, sinamba nila yung bata. Tanong ko sa inyo, ilang taon? 2 years old. Pwede sabihin nila, mas matanda kami rito. Pwede ba sabihin nila, mas marami kaming alam dito? Pwede? Pero they humbled themselves and worship the child Jesus. Are you there? Tingnan niyo po John chapter 4 verse 23 to 24. Bakit po? Tinitignan ng Lord yung way natin ng pagsamba. Tinitignan ng Lord ngayon yung heart natin. Alam niya yung nasa puso mo ngayon. Alam niya yung nasa isip mo ngayon. And from that, i-bless ka ng Lord. Kasi sabi ng Scripture, the time is coming indeed, is here now. When true worshipers, anong hinahanap ng Lord? Hindi lang worshiper. Mayroong nilagay na adjective. True. True worshipers will worship the Father in spirit and in truth. Totoo. And the Father is looking for those who will worship Him that way. Hinahanap pala ni Lord yung tao na talagang sumasamba sa Kanya. Kung hinahanap mo, Panginoon, hinahanap ka rin niya. Tinitignan talaga ni Lord tayo. Kaya pansinin niyo sa Bible, hindi lahat nakasulat yung pangalan. Hindi lahat nakalagay yung kwento. Yun lang talagang naghanap sa Panginoon. Do you believe yung babaeng balo na appreciate ng Diyos yun? Sa tingin nyo, wala siyang kakayanang kumita. Bakit? Bawal magtrabaho ang babae, lalaki lang may karapatang magtrabaho nung time na yun. Paano pa siya mabubuhay? Hinulog niya pa yung 2 kusing na meron siya. Pero siya rito naniniwala, hindi man nakalagay, pero naniniwala ka, hindi siya pinabayaan ng Diyos. Bakit? In-honor niya yung Diyos with her wealth. Amen? No. At tingnan niyo, sabi nung verse 24, for God is spirit. Hindi mo siya nakikita sa natural world, pero merong spirit realm dito nakatingin sa atin. Tinitignan tayo, nasisiyasat yung puso natin. Anong klaseng puso yung meron tayo ngayon? Na nandito tayo ngayon. Anong klaseng puso meron tayo habang sumasamba tayo sa Kanya? Naiinip ba tayo? Naiinis ba tayo? Alam ng Diyos yan. O nandito ka talaga, excited ka, kaya ka nandito. Tingnan niyo, sabi niya, for God is spirit, so those who worship Him must worship in spirit and in truth. In spirit and in truth.
Kasi yun ang tinitignan ng Panginoon sa atin, hindi yung panglabas. Pero tinitignan niya yung puso natin ngayon. Anong klaseng puso yung dala natin ngayon? Now imagine niyo nag-bow down sila sa Panginoong Jesucristo para sa mga pelikula, yung mga bumabaw sa hari, nagbibigay ng galang. No, nagbibigay sila ng respect sa hari. At it is wise to worship the Lord that way. Tinreat nila si Lord na King of Kings and Lord of Lords. Kaya lang nakakalungkot sometimes sa church, kumakanta tayo, pero hindi tayo nagfo-focus dun sa words. Tama, nasa church na tayo, hindi pa natin alam ano yung message. Pag tinanong, ano yung ang ganda. Anong message? Ang ganda. Ano nga message? Ang ganda. Ang tindi ng preach. Ang natandaan pa yung joke ni pastor. Yun yung natandaan niya, di ba? Oo. Pero ano yung mensahe ng Lord, di ba? So, kailangan mag-focus tayo sa Panginoon. Nagpapakita po kasi ng love yan, ng respect natin sa Diyos. Kung totoo yung pagsamba po natin, mga kapatid. At bilang application, mahalaga turuan natin yung pamilya natin, yung cell group natin na mag-pray. Hanapin ng Diyos sa Kanyang salita. Sumamba tayo sa ating tahanan. Kapatid, yung mga pamangkin ko, nag-share kanina, 2 anak ko, nag-share sila kasi nakita nila yung life nila na they can't imagine. They are thankful. Si Jem kanina binanggit, nagpapasalamat sila kasi yung mga ancestors nila nag-serve sa Lord. Lolo't lola nila, hindi. No? At yung kanilang tatay, magulang nila ngayon, nagsiserve sa Lord. At ang sabi niya, hindi dapat mahinto sa amin. Kaya dapat magtalaga kami ng buhay namin sa paglilingkod sa Diyos. Bakit ayaw naming ma-stop sa amin yung blessing ng Diyos? Are you listening? No, kaya tingnan niyo po, turo natin, ipasa natin. Give your full attention to God, not your phone. Galing, no? No, not your phone or what's happening around you. True worship honors God. Alam niyo po si Pastor, minsan kahit masaya yung kanta, umiiyak ako. Alam niyo yung one time, no, pumunta po kami ng Cuneta, merong awit doon, ang saya-saya. Yun yung simulang kanta. Alam niyo, yung mga tao sumasayaw, talagang ang saya-saya. Ang ganda ng tugtog, talagang yung jumpy talaga yung kanta, no? Masaya talaga. At ang lyrics ng kanta, alam niyo po, ang sabi ng kanta, salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin ng katulad mo. Alam niyo po, nung sinabi yun, simula pa lang, umiyak na po ako. Bakit? Kasi nararamdaman ko yung kanta. Kahit masaya yung kanta, umiiyak ako. Bakit? I'm worshiping God, my God, na nagpapasalamat ako, Lord, dahil walang ibang nagmahal sa akin ng katulad mo. Amen? Kapatid, totoo lang, walang pwedeng magmahal sa'yo ng tulad ng pag-ibig ni Jesus. Kung may nagawa ka mang mali, hindi siya galit sa'yo, galit siya sa ginawa mo. But the thing is, ganun ba tayo mag-worship sa Lord? Bilang conclusion, yung wise men po, nag-journey sila, nag-show sila ng honor sa Diyos. Paano nila pinakita yan? Nagbigay sila ng oras nila, nagbigay sila ng treasure nila, nagbigay sila ng totoo at tunay na worship nila sa Diyos. Alam niyo po ngayon, today we are called to do the same. When we bring honor to God, it changes our hearts, our homes, and our church. And my life was never the same again because I decided to honor God. Tanong kita, nag-decide ka na ba? Nag-decide ka na ba? Tanong mo katabi mo, nag-decide ka na ba? Si Lord na talaga yung hari ng mga hari, siya na talaga yung Panginoon ng mga Panginoon, siya na talaga yung tagapagligtas mo. Malalaman mo yan, ano laman ng prayer mo. Ano laman ng prayer mo? Ano mas marami? Yung Panginoon, ano ang gusto mo? O pahingi noon?
Kasi kailan pa yung pumunta ka ng trabaho, tapos sinabi mo, boss, ang gwapo mo, ang ganda ng forma mo, boss. Boss, pwede ba? Doon ako sa trabaho na magaang lang, doon sa papirma-pirma lang, doon sa katulad ng trabaho mo, boss, tapos nandun yung lugar ko sa aircon, yung hindi ako pinapawisan. Pwede ba yun, boss? Di mo man lang tinanong yung boss mo, boss, ano gusto mo? Gusto mo kape? Are you listening, mga kapatid? Ano pwedeng mangyari sa'yo kung ganun yung attitude mo sa boss mo? Malamang si Santi ka na. Amen? Bakit? Kasi hindi ka ganun sa boss. Ang boss, tatanungin mo, ano gusto niyang ipagawa. Ang boss, tatanungin mo, ano ang gusto niya, hindi gusto mo. Kaya when we come to the Lord, maganda ganito yung attitude natin. So, paano natin i-apply yan? Mag-set tayo ng time para hanapin natin ang Lord. We spend time with God. We make time for God. No, we make time. Palagi tayong naubusan ng oras. Palagi may dahilan ng kabisihan. But we need to make time. Secondly, kailangan, ano yung pwede na, nagbigay tayo generously sa Panginoon. At even, yung talent skills natin, paggamit natin sa Lord. Mag-desire ka, Lord, gamitin mo ko. I want to become a leader of leaders. Hindi lang leader, but leader of leaders. Bakit may kakayanan ka? Alam nyo ba yung mga cell leader nyo, sacrifice yan sila? Pwede ba natin palakpakan yung mga cell leader natin? Grabe. Alam nyo, minsan kinakamusta ko. Sabi ko, kamusta ka na? Pastor, medyo may challenge po. Bakit? Alam nyo po yung challenge nila? Bakit? Pastor, ang hirap din naman po kasi pag nag-cell group ka, tapos wala kang maipakain sa kanila, kaya yung mga cell leader nyo talaga gumagawa ng paraan. Kaya ang tatalino na niyan, gumagawa ng paraan yan. Nagkakapera po yan, kahit mga estudyante pa. Bakit? Kasi po meron silang heart na mag-serve sa Lord. May heart sila na mag-honor sa Lord. Last time po, last Friday or Thursday, binless namin yung mga cell leaders, yung mga primary leaders. We prepared something for them. Doon kami sa Servandos. No? We prepared a good meal para sa kanila, magandang lugar. Next time, sabi ko sa kanila, Lord willing, sa hotel na tayo. Why? I appreciate them. Why? Grabe po yung sacrifice nila. Minsan po, hindi na yan. Yung para sa kanila, hindi na. Nisip po nila yung para sa inyo. I pray ma-appreciate nyo po yun. Oh, bakit? Yan din yung naranasan namin noon eh. Nung panahon na walang-wala kami, mayroong mga tao na tumulong sa amin. Yung mga tao nag-appreciate sa amin. At ngayon, we just pay it forward. And I pray about isa ganun din. And make time to honor the Lord every Lord's Day. Every Lord's Day. But right now, I appreciate, but of course, nothing can replace yung time natin with God. Okay ba yun? But of course, spend time with your family, hindi po masama. Hindi ko sinabing huwag kayong magbakasyon, huwag kayong magpahinga. But huwag nating kakalimutan yung araw ng pagsamba sa Diyos. And I'd like to close dito sa story nito. And I shared this kanina sa simula. In Mark chapter 6, verse 1 to 6, si Jesus po, tingnan nyo rito. Alam natin si Jesus, Diyos, wala nang hindi kayang gawin. Pero alam niyo po, nung umuwi siya dun sa kanyang bayan, sabi, He went away from there and came into His own country, His hometown, and His disciples followed Him. Totoo po ba yung mga disciples, follower? And verse 2, when the Sabbath came, He began to teach in the synagogue, and many hearing Him were astonished, saying, where did this man get this? What is this wisdom that is given Him, that even miracles are done by His hands? Grabe, no? Nabalitaan nila yung mga milagro, kakaiba yung teaching ni Jesus. Sabi niya, hindi ba ito yung karpintero? Hindi ba ito yung anak ni Maria na kapatid ni Santiago, kapatid ni Jose at ni Judas at ni Simon?
Hindi ba yung mga kapatid niyang babae ay kasama rin natin? And they took offense at him. Totoo po, kahit si Jesus, He did not please everybody. We can never please everybody. They took offense at Jesus Christ. They are so familiar with Jesus. Di ba yun yung kalaro natin doon? Maring ganon? Di ba yun yung nag-shatok tayo, yung tinalo na? I don't know. But meron silang nasabi about Jesus Christ. Maring sabi, mas mayaman pa ka tayo dyan, di ba? Mas magaling tayo dyan. I don't know. But they took offense at the Lord. Very familiar. Alam niyo po sa bahay, baka mamaya sobra na tayo. Baka mamaya sinanay si tatay dahil ikaw na yung nagbabayad ng mga bill sa bahay, wala ka ng honor kay nanay kay tatay. Ngayon, nag-13th month pay ka, nag-bonus ka. Naalala mo ba man lang yung nanay at tatay mo? Naalala mo ba ang Diyos na nagbigay ng lakas at buhay sa iyo at karunungan at nag-ingat sa iyo? Naalala mo ba yung mga leaders mo? Naalala mo ba yung mga na nanalangin sa iyo, ina-encourage ka nung panahon na gusto mo nang umayaw sa buhay? Naalala mo ba sila? Do you still have that respect and honor to them? Are you listening? Kasi minsan po, we become so familiar. Dahil si nanay at tatay mo, kasama palagi, alam mo yung mga baho nila, nagkakamali sila, minsan di na natin sila nabibigyan ng karampatang respeto at paggalang. Kapatid, ang respeto at paggalang binibigay. Utos ng Diyos yan. Hindi dahil doon sa ginagawa ng pinagbibigyan. Dahil utos ng Diyos yan. Amen? And yung being familiar, ano nangyari po? Because they're too familiar. Sabi ni Jesus, Jesus said to them, a prophet is not without honor, except in his own country and among his own relatives and in his own house. Sabi he could not do. Ano nangyari? Dahil they are so familiar. Wala nang respeto, wala nang honor, wala nang galang. Wala nang nangyaring miracle. Gusto mo ng Panginoon. Gusto ng Lord. Totoo ba, bayad na kaligtasan? Bakit hindi lahat maliligtas? Kasi hindi lahat tinanggap si Jesus na King of Kings, Lord of Lords. Pwedeng Savior lang. Kasi kailangan tatlo yun. Savior, King of Kings, and Lord of Lords. Kaya hindi na ang Panginoon gustong gumawa, pero nahinder. Why? Because of their lack of faith, their unbelief. Tama? May mga ilang gumaling. Ito yung may mga taong kahit na karpintero siya, kababata siya, naniniwala pa rin na siya'y anak ng Diyos. May gumaling, pero hindi lahat. And I pray lahat dito wise. Verse 6, and he was amazed because of their unbelief. Then he went to the surrounding villages teaching. Sayang! Sana doon siya nakagawa ng marami, doon sa kanyang bayan. Doon sa kanyang mga kabarangay, sa kanyang pamilya. Pero bakit hindi ganon? Because of their unbelief. Because they are so familiar. Ay, si Lord, mapagpatawad naman yan. Maunawain naman yan ng Panginoon. Pero pagdating sa mundo, iba ang galang natin sa boss. Iba yung galing natin sa government. Iba yung galang natin sa mga tao. Pero pagdating sa Panginoon, hindi ganon. Sino rito sa oras na ito, you want to go to your new season? Amen? You want to go to your new season? Itaas natin yung level ng honor natin sa Panginoon. Don't be too familiar with the Lord. Yung familiar spirit, delikado yan. Baka hindi mo napapansin yung mga taong magagamitin ng Diyos na pagpapala pala sa buhay mo, hindi mo na sila nabibigyan ng galang. Yung mga magulang mo, yung teacher mo, paano mo sagutin? Yung boss mo rin sa trabaho. Ang saya, di ba? May 13th month pay. Pero naisip mo rin ba, i-bless din yung boss mo? Hindi naman siguro kung ano, but just to be there na maging obedient ka sa kanya, respectful, and just appreciation lang. Are you still there?
Pwede ko bang iayahan yung lahat, let's all be standing? Tayo po tayo. Hindi ko po alam kung paano nangusap sa inyo yung salitang to. But I want to remind everyone, katulad po ng binanggit ko noong nakaraan, that yung obedience natin may nabubuksang langit. Amen? Si Jesus po, Diyos na. Hinanap niya pa po si John the Baptist. Tama? Pwede namang hindi na siya iba. Di ba? Sabi natin, Diyos na siya. Bakit hinanap niya pa si John the Baptist? Bakit? At sabi ni John the Baptist, hindi ako karapat-dapat kahit kalagang ko yung sandalyas mo. Siyempre, kilala niya kung sino si Jesus. Pero sabi ni Jesus, gawin natin to dahil ito yung kalooban ng Ama sa langit. Tama? Then nung siya ay nagpabautismo na kay John the Baptist, nung siya ay nilubog na sa tubig at pag-ahon ni Jesus, in obedience to the Father, respecting the authority, John the Baptist, ng kanyang buhay, ano nangyari? Bumukas ang langit, bumaba ang Banal na Espiritu sa inyo ng kalapate. Tama? At merong tinig na nagsabi, ito ang aking anak na lubos kong kinalulugdan. Mga kapatid, 2025 is near. Ilang araw na lang. Sino rito gusto mo 2025 will be a new season for you? But that new season requires a new you. Sino rito ngayon magde-decide ka, yung dati maaring na-disrespect mo, na-dishonor mo ang Lord, yung parents mo, yung mga leader mo, people around you na dapat bigyan mo ng honor. Ngayon, sino rito mag-decide ka ngayon, Lord, from now on, I want to go to my new season. I want to have a new me. Amen? Alam mo, tanggap ka ng Lord, wala ka pang ginagawa. Dahil si Jesus wala pang ginagawa. Ang sabi ano? Ito ang aking anak na lubos kong kinalulugdan. Even baka mamaya, sobrang sipag mo, dami mo rin ginawa, tapos ang tingin mo ngayon, failure ka. I want to tell you that you are never a failure. Mahal na mahal na mahal na mahal ka ng Diyos. Amen? Hindi siya galit sa'yo. Maaari galit siya dun sa ginawa mo, but never sa'yo. Itong 1,000, pag hinulog ko to dito sa lapag, sino gusto pa nitong 1,000? Sino pa? Ha? Gusto nyo pa rin ba yung 1,000 kahit nandito na marumi na to, nahulog na sa lapag? Ha? Gusto nyo pa rin yung 1,000? Marumi na. Inapakan ko pa. Ah, gusto nyo pa rin? Bawal lang to gustutin. Gusto ko sana i-crumple pa eh. Gusto ko sana, kahit lagay ko sa putik to, okay pa rin to? Gusto nyo pa rin? Paano kung nilagay ko na dun sa mabantot? Kukunin mo pa rin? Hugasan natin, pastor. Pwede naman. Tama? Tanong ko sa inyo, kahit nilagay mo na sa marumi, sa mabantot, nagbago ba value nito? Ganon din ikaw sa Panginoon. Nasaan ka man ngayon, I want to tell you that God loves you so much. Hindi nagbabago ang value mo sa Lord. 2025 is near. Pero ngayon, you need to decide, Lord, iwan ko na yung old self ko because I want a new me for the new season. Amen? Yung nag-decide dyan dito, Lord, alam ko, love na love mo ako. No? Taas mo yung kamay mo ngayon sa Panginoon, sambahin natin ang Lord. Sige po, come on, church. Taas mo yung kamay mo sa Panginoon. Just worship the Lord right now. Papurihin mo yung Panginoon. Come on, let's praise the Lord.